Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, saktong 1:30 ng hapon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Hi, hello! Ketal? Isang mapagpalang araw. Buenas tardes na mga bibientes, mga barkada di aton, mga ciudadanos de Zamboanga. Ketal de ustedes tarde. Kumusta po kayong lahat dyan? Ha? Mapa Luzon, Visayas, Mindanao, mga barkada di aton ali na Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, y Zamboanga del Norte. Ase tambien kita entral mga barkada di aton na Basilan, Holo, Itawi-Tawi. Kung mapapansin nyo, shortcut tayo ngayong hapon sa pag-greet. Kaya may manada kat kita ko sa para diskuti, manada kita ko sa para mangkwento-kwento o reporta. Este si Barkadang Naprabanal para na un-ora serbisyo publiko akina Ahensya de Konsensya. Alam nyo naman, dito sa ating programa, ito yung programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Every day, Monday to Friday, from 1:30 to 2:30, Ahensya de Konsensya. Pero, basta Huwebes, SSS. Ayan, tandaan nyo, Social Security System is in the house para magbigay update. Bigyan po kayo ng guidance, Dali kita mga kontestasyon, klarifikasyon, todo mga impormasyon por casa del SSS. Minsan, tiyan kita ko sa taas singit, mga kwentoy de bida, hindi kwentoy guachinango, hindi kwentoy de lukuras. Pero tiyan bestase kita entra, kay para kita bibo. Imagine niyo po kung kayo po nagmo-monolog dito, Diba? Malisod, Malisod. Por eso, maganda pa rin pag may kasama tayo, once in a while na who can join us, or talk with us, or kung pwede naman konting pahinga si Barkadang Naprabanal, yung diretso-diretso kita tang kwento, Anyway, nag-greet ko na po, nabati ko na po kayong lahat, in case lang magtaka kayo, bakit hindi naman kami, sir, binati ng sa aming lengguwahe na antina gayot. Taapura kita, keberto sa prinsipya pa lang, pero taapura kita, Pero ganun pa man, gaya ng sabi ko, tayo ay nagpapasalamat dahil nabigyan po tayo ng isang oras na kung saan ay pwede nating dalhin yung ating mga serbisyo, yung mga benepisyo natin, mga pribilehiyo ng Social Security System para sa mga tagapakinig po natin, We will be discussing later on the new program of the Social Security System na kung tawagin natin ay yung microloan o SSS Loan Light. Mamaya yan. Hopefully, matapos natin lahat ng itong pag-uusapan natin. Kore lamang kita Pero as practice, part 1, part 2 kita. Ito tamire daw, hindi ka agwanta. Kay si Kuya Pons gani aki, rebenta di suyo ko sa hard drive. Kay manada ko sa kabaman save. Pero tayo natutuwa dahil live tayo hindi lang po sa AM band, sa 1116 DXAS, kundi pati na rin po sa ating Facebook accounts, Meron po tayong Facebook page na live ngayon, kaya hanapin nyo po, i-type nyo po 1116 DXAS, your community radio. At kung kayo naman ay nakamonitor sa atin dyan, tapos gusto nyong mag-share, share. Kasi makakatulong po ito sa mga mahal natin sa buhay, yung mga impormasyon na binabanggit natin o kinaklaro po natin dito, Last week, we discussed about the Uplift Assistance Program, later on, talagang kung may mga magtatanong, may mga gusto magpapaklarify, sige, dagdagan pa natin yan. Pero concentrate muna tayo dito sa microloan program. Kapapasok lang po kasi ng
ng guidelines nito. Kaya gusto natin pag-usapan. Ako mismo personally have not yet thoroughly absorbed itong programang ito kasi bago nga. So sabay-sabay tayo, no, na matuto, na maintindihan itong SSS Loan Light na ito. Anyway, kung kayo po ay may mga katanungan, may mga question, meron po kayong gustong iparating dito sa ating programa, whether yan po ay for our program to improve or to add substance, o hindi ko ibig sabihin wala akong substance, pero syempre madagdagan. Di ba? Dagdagan natin yung ano yung mga gimmick na pwedeng ilagay natin dito, no? Pwede nyo po kami padalhan ng mga concerns ninyo, mga shoutout ninyo. Hindi lang po dyan sa live chat, wherein pinag-iingat namin po kayo. Huwag po kayo basta-bastang maglalagay ng mga personal information dyan, no? Kasi nagkalat na yung ating mga scammer, no? Tapos may mga magpapanggap pa ng mga online fixer. So dahil dyan, kung maaari lang, wag po kayo maglagay ng mga SS number, mga contact information dyan po sa inyong live chat, no? Sa live chat ng ating stasyon, tapos patungkol sa inyong mga concern or problema. Pero kung gusto niyo po na bigyan po kami ng mga detalyes talaga, no? Todo kayo, entero mga detalye, aki-imbya na 0916-296-6625. Okay? Okay naman sa 0998-844-1410. Okay? Text us, direct message us also, pwede rin. Basta wag lang po yung mga nasa public, no? Mga platform. Kasi delikado po yan. Okay? At inaanyayahan namin po kayo na hindi lang po subaybayan, suportahan ang 1116 DXAS Facebook page, kundi pati na rin po ang Philippine Social Security System, no? Sa lahat po ng inyong mga social media accounts, i-type nyo lang po yung @mySSSPH. Ang lalabas na resulta dyan ay yung ating official SSS social media account for that particular platform. Okay? And syempre, kailangan din natin ng suporta para sa mga locally administered or conducted na mga events ng SSS Mindanao West Division. Under po natin yung Zamboanga, Basilan, Pagadian, Ipil at Dipolog branches. At kasabay na rin dyan yung Sambo Ecozone, ang Molave Service Office, at saka yung ating service offices far down south, yung Holo at Tawi-Tawi. Lahat po yan, yung mga activities natin dyan ay matatagpuan po ninyo sa SSS Information and Announcement na Facebook account. No? Ako po yung personal na nagmo-monitor niyan, nag-administer, at kung may nakikinig po ngayon na nagpadala ng mga mensahe dyan at hindi ko po nasasagot, talagang hindi po kayang sagutin, no? Kasi iniiwasan natin, madalas po kasi yung mga katanungan ay personal. And we cannot risk providing or divulging information of Juan de la Cruz, but Pedro is the one asking, 'di ba? Kasi walang paraan na to identify, no, to ascertain sino yung nagko-communicate sa atin, no? That's why we advise to follow, no, yung ating mga official social media accounts at doon nyo po i-communicate o doon nyo po i-monitor at or alamin yung mga programa po natin. Ayan. Okay. So sisimulan natin sa mga activities. Kalayat yaste. Otro-otro sa petsa, pero el posting daton daw hunto-hunto lang. Sabi ko nga, ang dami kasi natin mga ginagawa activity. Solo flight ya gani kita, no? Tang kwento ki. Solo flight pa kita na radyo, na television, ta skribi pa press release. Kabar uwi ara si Ma'am Irene, tang kwento kita. Napo, kasi ta reklameto trabaho. Bueno ganit, cheni kita driver, El Lodi Cakes del Barangay Kabaluay, Barangay Manikaan. El Lodi Cakes Ali, no, si Ruben Perez, the great. Na si iyo pa maniha, no may kayot, no? Yo patan admin. Todo ya. Kenga kere man apply. Man apply for free. Kayo man kita budget para dahil sa eldo. Ay, nako. Ayan, sana marinig po tayo ng mga taga main office para siguro mabigyan po tayo ng ng support. Hindi kasi ganun yung ini-expect natin na mangyari ngayong taon no? Ako nagtagal Kuya Pon sa last year ablayo. Hala, pwede kita con ACL di mio programa Liga de Disyembre. No, maaga ko in-announce yun. Mira to Liga de Disyembre. Bonito. Nakay kwanto meses tamin kaya prepara. Solo flight lang tamin.
Arata prinsipyo taming kitaan zina. That's why after our program, tayo po ay pupunta na sa iba't ibang mga supplier. Hopefully, majority of them will join the bidding or will send their quotation, no? Para enjoy tayo pagdating ng Pasko, no? Makatanggap ng mga dapat may pasalamat natin sa mga kasamahan natin sa media, no? Oh, it's the media appreciation, no? But before that, no, marami pang mga activities. So we will be expecting our friends, no, mga media allies to support us, no? Leading to that. Okay? Chinelan kita 20 minuto antes kita man break. So prikurakat kita todo kasi mga SSS activities, no? Pwede kita aman flash, no? Pero ito babasahin na lang natin tapos ipa-flash na lang natin sa Facebook. Kaya kung kayo po ay nakikinig sa radyo, mas mainam din, manood din po kayo, no? Sayang lang atong gwapura, no? Dito para syempre proud kami si mama pati si papa. Ganon yun ang technique. Bahala na ako, okay lang sa akin di maging proud sa sarili ko basta si mama at papa proud. Okay? Gansi na lang siya. Okay, simulan natin sa mga activities last July 31. Okay? SSS Zamboanga Branch brought the SSS Palengke Caravan under the SSS E-Wheels program to the Bualan Covered Court, Barangay Bualan, Zamboanga City last July 30, 2026. Bonito siya, no? Because this is in support of the 2026 Nutrition Month celebration spearheaded by the Bualan Barangay Nutrition Council. Okay? Ito chinihan ko. Yung comment. Power daw pepons. Pwede ba ito man check? Mang-greet kita kung nalda aton mga Facebook viewers. Akya lang. Check lang kita, no? Kay siyempre, tayo natutuwa kahit papaano. Ako may mga nag-greet sa atin, no? May nagpapa-shoutout, nangungumusta, di masaya tayo, no? Kasi it's not always na tayo po ay nasa radyo na araw-araw, hindi tulad ni Ma'am Sara, no? Nila Ma'am Dang. Once a week nandito tayo. Pa may nag-greet, di nakakatuwa. Ang dami Ayun. Babasahin ko. Ay, si Ma'am Mife. Ayan, si Madam. Suki natin yan, no? Buenas tardes, Sir Nap. Usap ka antipara para siguro kayo hindi umang kamali, no? So, buenas tardes namin ko digo, Ma'am. Ketal to Ali. Ay. Hopefully you are doing fine, no? Para este tarde. And thank you very much for the support, no? Anyway, yung pinag-usapan nga natin before I read the comment section, no? Ay yung support ng SSS sa Barangay Bualan, no? Dahil nga yung last month of July, last month which is July, nutrition month 'yan, no? At nag-culminate 'yan a day or two, no, bago magtapos yung buwan. Kasi yung anak ko nga nag-join din, naging sili din siya, nagsuot siya ng sili. Katumbal. Mga bata, di ba? Alegre sila tabayla-bayla kon bilao, no. Bailale kwan ele katumbal. ka. Okay? Through the caravan, SSS personnel provided on-site assistance on membership, contribution benefits, My.SSS services, and other SS-related concerns, bringing convenient social security services closer to residents and participants while supporting the barangay's community-based celebration. Okay, contesta si Ma'am Mipe. Okay lang, sir. Praise God. God bless you. God bless you too and your family, ma'am. Okay? Sana lahat ng nakikinig po sa atin, kahit SS muna ang pinag-uusapan, ay mabigyan po kayo ng grasya, no, ng biyaya ng ating Panginoon in these tough times, no? Let's always pray for the blessings, no? At yung sustenance. Masking kansaw yakat kita, sige lang. Laban lang ng laban. Resakat kita kay entra kita na uplift. Kasi kuya po sabi na kami chance ali. Ya check ya kami kwanto check ya kami na notification no gayot. Okay. Tapos puntahan natin SSS Evil Branch and the Provincial Environment and Natural Resources Office or AKELPENRO. Nag-formally sign, nagpirmahan sila ng Memorandum of Agreement para sa implementasyon po ng Kasangga Collect Program or KCP last July 29, 2026. Diyan po sa poblasyon Ipil, Zamboanga, Sibugay. Okay, ang ating lead dyan ay si Boss Gilbert Sinisa. Yan, paborito rin natin yan, si Gilbert. Bert! Yan, mga kasama natin sa Ipil yan kung kayo nanonood ng Facebook. Okay?
Signing the agreement were SSS Ipil Acting Head Gilbert F. Senisa, PNR Officer Christopher B. Babaran, and Penro Management Services Division Chief Maria Eva B. Sabtal. Through the partnership, qualified job order and contract of service workers can conveniently maintain their SSS membership and regular contribution payments, helping strengthen their access to Social Security benefits and loan privileges. Okay. Tapos konting suporta, no? Yung kasamahan natin po sa SS Dipolog branch, may isa pong empleyado diyan na nagpupunta dun po sa munisipyo ng Liloy, no? Kaya po itong ating Liloy Liloy Data transport basta yung center nila, nakalimutan ko. Yung Liloy Data Center nila diyan, no? Nag-provide yan ng isang lugar, isang area na kung saan ang mga transaction ng SSS ay pwedeng gawin, no? Hindi po siya service office, hindi po siya branch office. It's just a table and chair na may makikita po kayong mga computers, may mga uupuan under DICT, no? At marami pong na-suportahan itong programang binigay po sa atin, no, yung pagkakaroon ng mga pag-assist sa kanila sa PRN or Payment Reference Number Generation, ID registration, no? Marami yan, no? Meron din sila, i-shortcut ko na lang tinulungan din sila sa SSS Disbursement Account Enrollment at saka yung kanilang sa SS number application, no? Dahil hindi po lahat may mga cellphone, hindi po lahat may mga internet connection, no? Through the DICT dyan po sa Liloy ay nagagawa yan, no, ng mga constituent nila dyan. Okay? Then still dyan po sa Ipil branch, they conducted an information seminar patungkol sa mga programa at benepisyo ng SSS during the Department of Labor and Employment's Strengthening Livelihood Sustainability or itong Social Preparation Activity para po sa mga DILP beneficiaries last July 28 to 29, 2 days yan, back to back, no? Diyan po sa function hall ng NDN Commercial Building, Purok Gumamela, Barangay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay, no? The 2-day activity gathered 256 beneficiaries of yung DILP, ito ibig sabihin Dole Integrated Livelihood Program, no? Who were oriented on SS membership, coverage, contribution, benefits, and other programs and services. Through the seminar, SSS Ipil branch, in this case, in this event, ang nagrepresent po ay si John Mark Lacharon, si Takbosing. Takbosing, yan. Kasamahan natin yan dati sa Zamboanga. No, siya po yung nag-highlight ng importance ng mga programa ng SSS na kung saan sinasabi natin, these complement the livelihood opportunities with Social Security protection to help beneficiaries secure themselves against life contingencies while working towards sustainable sources of income. Okay? Now, may isang event ang SSS Dipolog na hindi natin agad po na ibalita sa inyo, no? Pero ito po ay napakahalaga na dapat pa rin nating ibalita dahil ang mga kasamahan natin sa Labason Water District ngayon po ay nag-e-enjoy na ng kanilang mag-e-enjoy na, no, ng mga Social Security services. So we shared the Facebook post of Labason Water District, no? At ang nakalagay po sa kanilang content, sabi po doon yung kanilang water district at SS Dipolog branch forge partnership para po sa mga personnel for Social Security coverage, no? Babasahin natin para talagang mas maintindihan natin ano yung mga nangyari. The Labason Water District or LABW
and the Social Security System Dipolog branch have officially entered into a memorandum of agreement or MOA to facilitate the comprehensive enrollment and social security coverage of all eligible LabW personnel. This partnership underscores the commitment of the district to promote the welfare of its employees by ensuring they have access to SS service benefits, including sickness, maternity, disability, retirement, and funeral benefits. By streamlining the enrollment process through the SS Dipolog branch, LabWD ensures that its workforce is afforded the financial protection and long-term security provided by the Social Security Program. No? Tapos, sabi pa ni General Manager Roman Nilos, our personnel are the backbone of our service to the community. This agreement is a vital step in ensuring that our employees are protected and prepared for their future, reflecting our dedication to being a responsible and supportive employer. Further, SSS Dipolog branch shall provide technical assistance and guidance to the district administrative team to ensure seamless compliance with registration requirements, contribution remittances, and benefit availment procedure. This collaboration aligns the national government's trust to expand social security coverage for all Filipino workers. Okay? Lahat yan, mga water districts, sinusubukan talaga natin i-cover kasi may mga hindi pa miyembro dyan at may mga miyembro naman na hindi na pinagpatuloy at through the SSS ay magkakaroon sila ng social security protection. And an announcement para sa mga kasamahan natin dyan sa Zamboanga del Sur sa municipality ng Bayog. Okay? Residents of Bayog. Ito, in-announce po ito ng kasamahan natin sa Philippine Information Agency. Baka si Ma'am Klenki pa ito naggawa. Ma'am Kleng! Hindi pa nakapagbisita doon kay Ma'am Klenki. Residents of Bayog and nearby communities are encouraged to avail of various social security system services during the Palengke Caravan on August 12 at the Bayog Public Market. Okay? Available services include S number issuance, member data updating, records and contribution verification, employee registration, PRN generation, and loan application. Okay? Meron din My.SSS registration and assistance at syempre kung may mga queries po kayo. Okay? Diyan po yan, pupuntahan natin. Okay. Then, ano ba ang sunod? Yun. Conduct of run after contribution evaders. Campaign. Bibilisan lang natin ng konti kasi pare-pareho itong ginawa natin, ng mga race back-to-back ng SSS Zamboanga branch. Okay? Concluded na po 2 days ago. July 30. 2 days ago daw, sir, July 30. Okay, so tayo po ay natutuwa dahil yung event po na ito ay natapos na. 2 race activity last July 30. Akabar si Lodi Cakes Ruben. El Driver Ali. Ben, nada to debe kumigo. Kada mention ni Tino Nombre, 20 peso. Nakabisita po tayo ng 8 employers during that time and reminded them of their legal obligation. Okay? Then, let's jump to panandalian sa e-wheels program naman natin. Okay? E-wheels program, continuous yan. Yung Palengke Caravan is an e-wheels program, pero strictly ginawa natin sa mga palengke. But there are also e-wheels program na invited po tayo or tayo mismo ay nag-initiate, no? Not necessarily doon tayo maglalagay sa mga palengke, no? SS Zamboanga branch now brought its e-wheels program to Zamboanga Peninsula Medical Center Incorporated in support of the hospital celebration of National Hospital Week, joining the one-stop shop government service hub from August 4 to 6 hasta este día, no? Tali sila. Pero el cosa pwede mira mga letrato aquí de un día lang sen, no ipakumigo email otro. Sa iyo kasi personal ya pwede saka. Ginawa po yan dyan sa second floor ng activity area ng medical center. Through the e-wheels program, as personnel are providing on-site assistance to on-duty healthcare workers, medical staff, ship personnel, and visiting patients on membership registration, etc.
etc. Okay? So sa lahat na, baka hindi tarda talitami kami ng mga city jail, no, mga preso, no? No pwede to abla, no, lahat 'yan kasi kung pwedeng puntahan natin 'yan. Okay? Mga rehab, no? Kasi kailangan nila, sila yung mga nangangailangan ng SSS. Okay, tapusin natin na, malapit na. Continuing its effort to promote employer compliance with the Social Security Act. SSS Zamboanga Branch again conducted, ito kahapon lang, the first Run After Consumer Aviators campaign for the month of August. Okay, kahapon kasama po ako dyan, kanina hindi. Back to back din ha, kahapon at kanina. Kahapon, nakabisita po ng 9 employers in Zamboanga City. Okay? So, basta may conduct kami ganyan, ini-issuehan natin ng show cause order at binibigyan natin ng 15 days for the employer to comply. Or else, kung hindi nakapag-comply, imbiyase kami na legal department. Sila yaela man-file kaso. Okay? Yung activities kanina, hindi pa natin na-flash. Hindi pa natin na post. Kasi ang dami ko pinadala, ang dami kong ginawa. So next week, mga action photos niyan, maganda naman. So majority ng activities na ginawa namin diyan sa West Coast. Kasi ginda kami Ayala. Okay. Ayala Zamboanga City lang ha, Ayala. Okay. And finally, ito good news. Good news ito, ha? Members of the Social Security System can now enjoy faster and more convenient issuance of the My SSS card through the AUB or yung Asia United Bank Instant My SSS card issuance kiosk. Kiosk. Meron kaming kasamahan from AUB nandyan sa opisina namin ngayon mismo. Tumutulong para makasecure ka ng My SSS card. Okay? Sa SSS, kung dito sa SSS Zamboanga Branch, mahatatagpuan kami dyan po sa City Mall, Tetuan. Okay? Kwanto letra tole, kuya? Okay, mana. SL Indalante Aga, no? Chene de otro dia, chene mga Paraw Ali, no? Denantes namin si. Siyempre, hindi naman tayo mag 24/7 dyan, letra todo activity. Di ba, mga pailan-ilan lang para magkaroon ka ng idea, ay, ganun pala yan. The kiosk is currently being deployed on a promotional basis in selected SSS branches in Mindanao. Onde sa Mindanao, Alice, Chene na General Santos, Aquina Zamboanga, Chene na Tagum, naapod sa Butuan, ug sa CDO Lapasan. Ito po ay parte ng SSS AUB partnership to enhance service delivery and improve the overall member experience through instant My SSS card issuance. SSS members who wish to avail themselves of the My SSS card are encouraged to visit SSS Zamboanga Branch and take advantage of this convenient service while the promotional deployment is ongoing. So, kung sakali man may nagtatanong, Sir, hasta cuando se? Nuay pa abiso si hasta cuando, ongoing yan, ongoing. Pero wag nyo nang antayin na mag-announce. Ha? Baka igual lang tayo sa babaan natin to. But, group chat, hindi ko kasalanan. Yan, decline. Bawasan nga natin. Off naman. So, ang gusto natin dito is that habang meron, although you have the option to choose the financial institution, pero kung gusto nyo po na makapunta na kayo ng opisina ng SS, makagawa na kayo ng transaction, at the same time kukuha ng My SS card, edi dito na, no? So, gaya na nabanggit ko, may iba-ibang mga branches ng SSS din yan. At sa pagkakataong ito, this is just a promotional activity. Okay? Partnership. Nasa ngayon, wala pang due date, no? Na hanggang kailan. Baka matulad po kasi yung, rehistra ya kay para pwede bota na ansina. No? Sir ka pa man ng election. Sige, bota lang nyo li. Rehistra lang nyo li. Rehistra lang. Deadline niya next month. Next month yan dali. Next week. Next day. Tapos na. Okay, wag naman ganon. Kung pwedeng pumunta, punta na, ha? Kasi sayang ang opportunity, no?
na mapapadali yung inyong transaction sa amin. Okay? El Ora di aton. Uy, bilis nga talaga ng oras. Sakto ba ito pa? Oh, pwede sakto ya. Sakto sa 2:00 ng hapon yung ating announcement natapos at tayo po ay magkakaroon lang ng maiksing mga commercial or break. Huwag po kayong alis, magbabalik po ang Ahensya de Konsensya. Magandang balita para sa mga retirement pensioners. Maaari nang mag-apply ng SSS Pension Loan anytime, anywhere dahil online na. Up to 200,000 pesos ang pwedeng mahiram na siguradong safe, legit at no hidden charges. Cover din ito ng Credit Life Insurance so no need to worry dahil sigurado ang benepisyo para sa mga maiiwan. Kaya't kapag may short-term financial needs, mag-apply na ng SSS Pension Loan. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media account. Isang mahalagang paalala para sa mga household employer. Alinsunod sa Batas Kasambahay at Social Security Act of 2018, legal na obligasyon ng isang responsableng household employer na mag-register sa SSS, mag-report at mag-remit ng tamang kontribusyon ng kanilang kasambahay. Sa SSS, secured ang kanilang future. Bukod sa 7 regular Social Security benefits, may dagdag benepisyo pang matatanggap mula sa employees' compensation. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Iparehistro na ang inyong kasambahay. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media account. Mabuting balita! Muling nagbabalik ang mas secure na online updating ng contact information via my.sss portal para sa simple corrections gaya ng pag-update ng mobile at telephone numbers, email, mailing at foreign addresses, pati na rin ang pagpapalit ng pangalan kung nagpalit ng civil status from single to married. At para naman sa mga miyembro na nagkaanak, na byuda o magre-retiro, maaari mag-update ng inyong personal records sa pinakamalapit na SSS branch gamit ang Member Data Change Request Form, kalakip ang birth or marriage certificates. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media account. Halos 200,000 na ang nadengge. Mahigit 100,000 na ang patay. Sa'yo ba nagsimula ito? Huwag maging biktima. Maging bahagi ng pagbabago. Siguraduhin walang nakaimbak na tubig na maaaring itlugan ng mga lamok, mga kabarangay, kasama ang simbahan, paaralan at buong pamayanan. Pagtulungan nating puksain ang dengue sa sama-samang pagkilos. Dengue Matetepok. Kilos na, mag-4S kontra dengue. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makamansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Nagbabalik ang Ahensya de Konsensya. Kasama niyo pa rin ang Social Security System o SSS. Ako pa rin ang inyong kasama dito. This is Lingkod Servador.
Barkadang Nap Rabanaldi II. Kayo po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Alam nyo ba, trivia lang ito, Ruben, ito. Sabi ba to Ben, DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. Okay? At kasapi po sa mga kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. Ingtal kaso lang, Ben, tiyan kunti ko kayong pregunta, sabi to. Ha? Kita problema mo, Kuya Pos, na sige-sige kumigo. Tiyan kung nilta pregunta about uplift, no? Na able ko nila, uplift, sige ma'am, biray kunti ko, able kunti. Kabandi ka tamin, no? Pwede ka contesta. So, sa mga kausap ng aming kasamahan, no? Sino kami pwede contesta, andi lang na opisina. Kaya hindi todo ang mga tamiro SSD ID ay tiene impormasyon, no? Kaya hindi todo igual kumigo, hindi igual ka na ng mga regular employees, no? So, bueno tamen, yung iba pwede naman kayo mag-YouTube, di ba? Tingnan yung mga content sa mga social media to understand better the Uplift program. Okay? Dahil tapos na po tayo doon sa mga locally conducted activities natin, puntahan natin yung topic natin, which is the SSS microloan or microloan program or the SSS Loan Light. Sabay-sabay po tayong matuto dito. Okay? Kasi ako mismo, kailangan ko rin to, no? So siguro Kuya Pons, okay lang tamin talimyo kara asin jutay, man flash lang to mga akal mga babala, no? Pwede tamin, sina lang, no? Para kuan. Kay usay mi antipara. Yan, magka-Clark Kent muna tayo. Ayan, okay? So, according to Circular Number 2026-005, ito po yung guidelines, no, ng ating programang Microloan Program or SSS Loan Light through participating financial institutions. Ang purpose po nito, pursuant to the following issuances, the circular on the guidelines of the S Microloan Program or S Loan Light through participating financial institution is hereby issued. May mga resolution tayo. Okay? Dahil sa mga resolution na ito, eto na. Meron na tayong yung pinapangarap natin at pinangako natin na ibibigay namin. This circular that I'm talking about shall cover all eligible SSS members who meet the qualifying conditions. Yan. Mamaya, isa-isahin natin yan. Dahil pag kayo po ay pumunta online o kung saan man na pwedeng mag-search digitally o electronically, i-type nyo po SSS Circular Number 2026-005. Tapos, lalabas dyan yung mga abbreviations, no? At saka yung mga terms natin, terminologies, no? May mga description, definition, para mas madaling maintindihan yung mga pag-uusapan natin dito. Ako mismo, pag may binasa ko, hindi ko naintindihan, talagang binabalikan ko yung mga terms and definition. No? Kasi ito ay makakatulong para mas maintindihan ko yung ano yung binabasa ko. Lalo na ito, bagong programa. Okay? So, puntahan natin yung mga policies. Ang mga policies. Under the eligibility to qualify for the SSS Microloan Program, the member must, merong siyam, 9 mga eligibility. Na-uplift, 4 lang. Akin, 9. Mention na namin uplift. Ma-hurt na naman yung walang makuha. Pero hayaan nyo na, posible, baka nasa second batch daw po kayo. Kasi, meron kasing first batch na unang nabigyan namin, may second batch. Okay? O, sa mga nakikinig sa radyo, good afternoon po sa inyong lahat. Buenas tardes, mayang hapon. Katong nitanaw sa Facebook, masigmuti nga alam mo, microloan man ang among gistorya, pero ang gi-flash dia tungod sa DICT, okay lang na. Ako mismo nagsabi mag-flash lang. Kasi may mga iba kaming hindi din na-flash kasi kore kita natin, di ba Kuya Fons, no? Flash lang para madagdagan lang yung inyong viewing pleasures. Okay? So to qualify, number 1, dapat the member must be 18 to under 65 years old at the time of the loan term. Okay? 15 to 65 years old. Second, have at least 12 posted monthly contribution. Pao lang, no?
12 lang, okay ah. Salary loan na SSS, kwanto? 36. Si Ruben, no, pwede pa kasi man loan. Pwede ba man loan, Ben? Bira-bira. Si bagat, Ben, pidi pagat to ko sa estasyon na ara tauila ara na radyo. Mention na di sinobre. Pangatlo, no past due short-term member loan. No past due, ha? Maayos ang pagbayad. Pang-apat, have no pending or settled final benefit claim. Provided, pag sinabing final benefit claim, yan na yung mga retirement, total disability, death claim, yan. Provided that if a final benefit has been previously granted, the same has already been canceled prior to the loan application due to reemployment, resumption of self-employment, or recovery from total disability. Okay? Panglima, the member must have no active restructured loan. Pero sir, bonito el record. Or, si Cheneman, fully paid restructured loan, the restrictive period on availment of new loan must have been satisfied. Okay, Cheneman si period. O, tabla after 3 months, after 6 months. No, depende. So, dapat satisfied na yon para pwede maka-avail ng microloan or loan light. Pang-anim, have an account with the PFI or yung participating financial institution. Okay? Kasi yan yung authorized na financial institution, no, to implement the SSS microloan program. Okay? Kasi hindi ito mula sa SSS na sa kami mismo, hindi. Sa mga partners natin ito. Okay? So sinasabi po dito, dapat kung gusto niyo mag-avail nito, meron kayong account doon sa nag-o-offer ng microloan na ito. Okay? Pang-pito, have no active SSS microloan. So, ibig sabihin, 1:1. Only 1 ang current. Hindi na pwedeng mentras yan debit to microloan banko, andi tamen to otro banko, preste tamen. Isa lang, lalabas naman yan, no, sa system. The member have fully paid their account with the participating financial institution representing the microloan that it refinance. Okay? So, have fully paid. Sabi dyan. Walang akil. Maskin, 1 peso, 25. Ang sabi kasi fully paid eh. Do, dapat wala. No? Okay? At pang-siyam, have not been disqualified due to fraud committed against SSS. Natatag na yan, no, namin. No? Kunyari, sinubukan yung lokohin ng opisina, i-defraud, yun, delikado, no? Matatag po kayo, tapos kahit anong subok nyo, hindi kayo makakaabel ng mga benefits at privileges. Okay? Under the policies, no, kasi kanina pinag-usapan natin yung eligibility, no? Pag-usapan natin yung loan amount dahil dito malalaman natin kung magkano ba ang ating maiuuwi o mailo-loan, no? Number 1, minimum of 1,000 pesos. Wala sila, juta lang manggali, sir. Pero so gani, microloan. Kasi ito, hindi nyo po ito i-consider na talagang mag-avail kayo para magpatayo ng bahay. Di ba? Hindi ganyan, bibili sa sakyan, hindi po. Yung mga instant or mga immediate na mga needs, pwede dito. No? Minimum of 1,000 up to a maximum of 20,000 pesos. Subject to adjustment based on the prevailing maximum monthly salary credit under the regular SSS program. Okay? Subject to the following conditions. A. If without active short-term loan, active ba? Ibig sabihin, wala kang short-term loan sa SSS. The loan amount shall be based on the amount determined in the table below, rounded up to the nearest thousands of pesos. Okay. Now, pag-uusapan na natin ngayon yung number of months or monthly salary credit. Kasi kanina, di ba, binanggit lang natin, 12. Minimum, pwede na. At least naman, 12. Kung at least 12, loan amount or whichever is higher, no? Iko-compute natin. Ang loanable amount is 1,000 pesos or 11% of the average monthly salary credit in the last 12 months. Kung at least 12 months, 6 of which is posted in the last 12 months,
Ang loanable amount is 33% ng average monthly salary credit in the last 12 months or 1,000 pesos din. Okay? Whichever is higher. And so on and so forth, na kung saan ang pinaka max na makikita natin dito ay kung at least meron po kayong 36 months, 6 of which is posted in the last 12 months, no? Latest, meron kayong 36 months tapos latest pa, 100% ng average ng monthly salary credit ninyo in the last 12 months ang loanable amount ninyo. Okay? Or 3,000 pesos. Whichever is higher. Okay? Yan ay kung walang active short-term loan. Ngayon, if with active short-term loan na hindi naman past due, computation of the loan amount shall be determined as follows, no? Yung allowed na microloan amount is whichever is lower between the following, but not below 1,000 pesos. So talagang pinakamababa dito is 1,000. But may mga computation pa kaming pwedeng ibigay na pwede namang at least palakihin pa ng konti, no? Para hindi tamen daw pensa to, maproseso mga te, kabar 1,000 lang ka pwede malon. Presta lang yun na miyo nana, di ba? Presta lang yun na miyo hermano, no? Bahala kumigo ultraha, at least siya pwede, presta. Ultraho kabar, alyo lang to ng microloan. No, 1,000 lang ka pwede man loan. Pero sige na lang, dito na lang, kaysa sabihan po kayo ng, o sige, dali ko tigo presta, pero 5-6. Bawal yan. Hindi maganda yan. Nangangailangan na ang tao, 5-6 mo pa. Ara pa lang, takemaya, kuntigo. Ayun ko, ba daw napapatawa? May naisip kasi, may tatandaan kasi ako mga ganyan. No? Sabi niya, user na, hindi mga chubing grande taman, mandaman debe, kwan. Kapag si compute to 5-6 mga rekaldisuyo. Hindi let puerte kubra. Pero tali ako ng ATM, kilala naman. Ay, kwento-kwento na lang para kasi inaantok kayo dyan, di ba? So, at least dito, tawa-tawa lang muna tayo. Ito maganda kasi itong topic, microloan, no? Kasi bagong programa ito ng SSS na pwede nyong ma-avail sa inyong mga bangko. Ha? Pag sila din ay partner natin o accredited natin. Okay? So, yung loan amount as provided in the preceding table, yung binanggit natin kanina, dapat yun ang magiging basis, or 70% of total amount of contribution, menos na po doon yung outstanding short-term loan balance, no? Kung meron, para yung unang microloan mo ay yung short-term mo ay mababawasan na, no? Parang mabayaran siya doon. Or sa sinasabi dun sa mga loanable amount, yung una, yung binanggit na natin yan. At pangalawa, the minimum and maximum amount may increase subject to prior notice by the SSS. Okay? Ngayon, loan term. Alam nyo ba, ang haba nito, just pahinas Taki pa lang kita na page 4. Page 4, pero yung sabi kong iba naman dito, medyo technical lang. Ito na napaka-importante. Ito na napaka-importante. Baka kung magpa-part 2, yes, part 2, sige, walang problema. Pero kung makakaya natin to bago mag 220, okay lang. No? The loan term naman shall be payable, itong loan, within 15, 30, 60, or 90 calendar days. Hindi months, days. 15 days, 30 days, 60 days, 90 days. No? At the option of eligible member borrower. The end of the loan term may be set to fall on either the 15th day or the end of the month for administrative expediency. Para hindi lang daw kasi lisod-lisod ng compute, man analyze, at least 15, no? 15 or 30 siguro, mga ansina ba, divisible na as a period, loan term end. Okay? Now, let's talk about the interest rate. Okay? At tapusin lang natin to hanggang dito sa fees and charger. With regards to the interest rates, the interest rate shall follow the prevailing interest rate for initial salary loan application under the SSS Salary Loan Program, currently at 8% per annum or 0.67% per month. Okay? The interest rate
The interest shall be deducted upfront from the loan proceeds. Yan, familiar naman kayo. Pag maglo-loan, dinideduct na natin ahead of time, no? And the interest shall be computed as follow. Loan amount. Tapos, i-multiply nyo yan, open and close parenthesis, ng prevailing interest rate divided by 12 times 100, rounded off to the nearest hundredths or currently at 0.67%. Multiplied by the number of days from loan date to end of the loan term for 30 days, no? So example ha, para ma-compute yung interest. Loan date nyo April 10, 2026. Nag-loan po ng 20,000. Maximum nga naman loan. Loan term 15 days. Mo na dakalitesin, ha? Okay, 15 days bayaran ko yan, 15 days ang 20,000. Ang katapusan ng term niya, kung April 10 ka nagsimula, April 25. Okay. So ang interest from April 11 hanggang April 2025 ay mako-compute sa ganito, no? Kasi 0.67% interest per month, di ba? So i-multiply mo yung 20,000 times nung interest rate times 15 days divided by 30. So, ang labas na niyan is 67 pesos. The amount of 67 pesos shall be deducted from the loan proceeds. Okay? Ganun lang, no? And, paano naman ang loan repayment schedule? Pagbayad. The loan shall be due every 15th or end of the month. End of the loan term or based on the schedule to be offered by the participating financial institution, no? Whether daily ba, weekly, o ano, at the option of the eligible borrower or member borrower. If the due date falls on Saturday, Sunday, or holiday, payment may be made on the next working day. Pag mag-loan renewal naman, paano? Member borrowers shall be allowed to reapply for a new microloan only after full payment of the current loan. Okay, as reported by the partner institution, no? Fees and other charges. Ito na, final na natin to. A maximum of 200 peso per loan transaction plus add-on fee not exceeding 3% per annum of the loan amount shall be deducted from the loan proceed as fees for the services of the PFI. For any unpaid loan after the term, continuing interest and penalties shall be charged on the outstanding principal balance until fully paid. And finally, no other fees related to the loan shall be charged by the PFI to the member borrower. Yun lang. Kung ano lang yung nakasaad talaga, yun lang po talaga. Okay? Ang iba pa dito, sa susunod na linggo, God willing, will be around, no? Pag-uusapan natin yung mga program rules and requirements like yung implementation, no? Requirements from member borrowers upon online application, yung mga consent niya, no? Disclosure of essential information, no? Under sa Truth in Lending Act, no? Kailangan natin yan. Yung loan approval, disbursement of net loan proceeds, collection of payment, ayan, no? Ito sa collection of payment, siguro panandalian, banggitin natin, the collection of loan amortization based on the repayment schedule shall be implemented as follow. The principal loan amount may be paid through any of the following modes. Just in case lang gusto nyo pong malaman. As determined by the participating financial institution. Yung ADA or ADA, no, auto debit arrangement, automatic deduct na dito yung bank account. Pwede din over the counter at any of the PFI's branch. Pwede ring online bills payment or bank e-wallet transfer and other payment channel. Ayan, para maayos yung pagbabayad natin. Okay? In any case, sige, susubukan din natin kasi medyo technical na siya, but baka naman, no, sa mga susunod na linggo ay magkakaroon tayo ng mas maganda dito, yung mga Q&A, para mas madaling ma-digest, no, madaling maintindihan. Kaysa yung ginawa ko, although ginawa ko naman, in-explain ko ng maayos, to a degree only, no, kasi nababangkit pa rin natin yung mga technical stuff, technical mga information, na baka naman hindi ganon ka appealing, no, pag yun ay pinapakinggan natin. Okay, so next week, God willing, we'll talk about the part 2,
yung sa mga implementation na ng ating SS Microloan Program or yung Loan Light. Now, before we end, okay, meron po akong dalawang press releases po dito na recently po natanggap natin. Ang una po ay may pamagat na SSS BIR, no? So nagpartner po ang SSS at BIR to strengthen the interagency cooperation through landmark partnership. SSS and BIR on Friday formalized a landmark partnership to strengthen compliance with tax and social security laws, enhance data sharing, and improve public service delivery. Okay? Itong Memorandum of Understanding signed by SSS President Chief Executive Officer Robert Joseph M. Declaro at si BIR Commissioner Attorney Charlito Martin Armendoza dyan po sa BIR National Office in Quezon City establishes a framework for stronger institutional coordination in carrying out the agency's respective mandates. No? The MOU, hindi ko na lang lahat o isa-isahin, no? Also lays the groundwork for a memorandum of agreement that will govern specific collaborative initiatives, including the establishment of the taxpayer identification number as a common and reliable identifier across the BIR and the SSS to enhance data integrity, strengthen compliance monitoring, and improve ease of doing business. So sa madaling salita, posible na ngayon yung mga datos din, no, ng BIR ay magamit na rin ni SSS and SSS sa kanila. Parang ginagawa natin with PSA, no, nagkakaroon ng sharing. Okay, so yan po ay of course gagawin niya para naman ma-improve yung service natin, no, service delivery of both offices, agencies, no. So sa akin naman okay yan, no? Okay yung mga ganyan kasi nai-improve naman talaga. And finally, SSS at saka CFO or yung Commission on Filipino Overseas strengthen the partnership to expand social protection for overseas Filipino, no? Ang sabi po dito, yung SSS at CFO have strengthened the partnership to expand access to social security protection for overseas Filipino and their families through the signing of the Memorandum of Understanding. Parang ginawa with the IVAR. Pero ito naman, mga OFW target natin, no? SSS PCO Declaro and CFO Chairperson Secretary Dante Clink ang II led the signing ceremony reaffirming both agencies' shared commitment to advancing the welfare interest of Filipinos overseas to stronger interagency cooperation. Ito na, final. Under the MOU, SSS and CFO will collaborate on information, education, and communication initiatives to increase awareness among OFWs on SSS membership benefits loan programs and the My SSS Pension Booster. Ito mahalaga ito para sa mga OFW natin, no, na mag-invest sa booster program natin. The partnership also aims to enhance access to social security services and empower Filipinos abroad to make informed decisions in securing their financial future and protecting their families. So, iiwan ko na po sa inyo yung the rest of the press release na basahin, no, para may madagdagan pang kaalaman patungkol dito, no? Anyway, ang oras natin, it's 2:28 in the afternoon, no? Oras na para tayo magpaalam. So, sa madaling salita ay pinapasalamatan natin yung mga bumubuo ng 1116 DXAS, lalong-lalo sa super tech natin na si Kuya Fons, Rolando Alfonso, si Kuya Meng, si Kuya Romel Paulino, kasama na rin sila Ma'am Dang, sila Sir Kleng, si Ma'am Sara, kakalimutan ko si Kuya Robin, and of course si SM, Pastor Eman. Pas, maraming salamat sa pagkakataon binibigay niyo lagi sa SSS na makapagbigay kami ng maayos na serbisyo publiko. Next dito is Doctors Online. Okay? Magkarinigan muli tayo dito sa Ahensya de Konsensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Ahensya de Konsensya ay kasama sa pagtataguy ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Ako po ay nagpapasalamat din sa makasama natin sa SSS kay Attorney Jacinto Felizarta, Ma'am Irene Laksamana, at kay Dr. Lani Benidjan. Ben, para liayo, tiyempo ya kita para trabaha pa, kitrabaha. Ngay pa alas 5, trabaha kita. Ito si Barkadang Naprabanal, nagpapaalam, nagsasabi, huwag niyong kalimutan, laging tandaan, basta Huwebes, SSS. Bye-bye, God bless, peace.
Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsiyensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Empleyado ka man, self-employed o OFW, siguraduhin na rehistrado ka at tuloy-tuloy ang hulog sa SSS para sa proteksyong maaasahan. May tanong tungkol sa iyong membership o benepisyo? Tumawag lang sa SSS Hotline 1455. May mga SSS agents na handang tumulong at sumagot sa iyong mga katanungan. Bisitahin din ang www.sss.gov.ph at ang MySSSPH social media accounts. Hay, ano ba to? Ang dami na namang dahong nahulog. Asa na ba ang pusporo at susunugin ko itong mga dahon? Naku Mare, alam mo bang delikado yung pagsusunog sa bakuran? Una, masama yan sa ating katawan at baka pagsimulan din yan ng sunog. At lalo na dahil sa batas ng Anti-Burning Law o Republic Act 9003 na nagsasabing bawal magsunog ng kahit anong basura sa iyong bakuran. Ay, maniwala ka dyan. Marami nga tayong kapitbahay na nagsusunog lang ng kanilang basura sa bakuran. Oo nga Mare, kaya wag nating silang gayahin. Kasi kung may magrereklamo at napatunayan na nagsunog ka ng basura, ay pwede kang pagbayari ng multa o makulong ng 1 hanggang 12 araw. Ikaw rin, nakakatakot pa naman makulong. Hala, ayoko kayang magbayad ng multa o makulong. Sige na nga, ipapasok ko na lang to sa sako pagkatapos kong walisin. Tutal, may truck naman ng basura dumadaan lagi dito sa atin. O Mare, ayan na yung truck ng basura, bilisan mo na. Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio.